pagka ano? 1 minute before. 1 minute before 8. Ayun na po yan. Magandang gabi muli mga minamahal na mga kapatid. Ang ating programa, ang Tinig na Reformasyon ay muling nagbabalik ngayong gabi upang ating ipagpatuloy ang ating ginagawang Bible Study Series tuwing gabi tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Kaya't sa muli ako po ay bumabati sa ating mga suking tagapakinig
dito sa palibot po ng ating istasyon sa Kabatang Chaong at doon sa mga karatig bayan na naaabot ng ating tinig. Kayo po ay aking binabati ng mabuting magandang gabi at aking inaanyayahan kayo na samahan ninyo ako para sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Aking binabati rin po ang ating mga kapatid na at mga kaibigan na nakikinig ngayon sa ating Facebook Live. Naka-live po tayo ngayon sa Facebook. So, good evening po sa inyong lahat mga kapatid. Sa ating pagpapatuloy po sa ating pag-aaral ngayong gabi ay ating isang guni sa pamagitan ng panalangin ang ating gagawin na pag-aaral. Dakilang Diyos sa kaitaasan po ng mga langit sa gabing ito. Narito po muli kami, aming sinasangguni sa inyo ang aming gagawin na Bible study. Tulungan niyo po kami na lubos naming maintindihan ang inyong mga salita na aming pag-aaralan ngayon. Buksan po ang aming pag-iisip at pangunawa nang sa ganun na maintindihan po namin. Pagpatawad niyo rin po ang aming mga kasalanan at protektahan niyo po kami ilayo sa mga kapahamakan, mga sakit at anumang mga masasamang pangyayari na lumalaganap dito sa mundo na makasalanan na aming kinalalagyan sa ngayon. At pagkalooban niyo po kami ng aming mga pangangailangan sa araw-araw, pangangailangan physical at spiritual din. Ito po ang aking dalangin sa inyo, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, atin pong ipagpapatuloy, mga minamahal, ang ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Dadako po tayo mga kapatid sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon sa gabing ito. At nais ko pong palawakin natin sa pagkakataon na ito ang ating kaalaman tungkol sa paksa na pinag-aralan natin kagabi, kaugnay ng kwento ng isang mayaman at ni Lazarus. Okay? Nasabi doon na the rich man and Lazarus. Binanggit ko na ang mga Kristiyano ay nahahati sa dalawang grupo pagdating sa kanilang unawa sa kwentong ito ni Jesus. Okay. Hindi kasi pare-pareho ang naiintindihan. Ang unang grupo ay ang mga taong naniniwala na ang kwento ng isang mayaman at ni Lazarus ay hindi isang parable kundi isang kwento ng totoong pangyayari sa buhay. Lahat ng mga relihiyon na naniniwala na ang tao ay may immortal na kaluluwa ay pasok dito sa grupong ito. Ang ikalawang grupo naman ay ang mga naniniwala na ang kwento ng isang mayaman at ni Lazarus sa Luke chapter 16 ay hindi totoong pangyayari kundi isang parable. Lahat ng mga relihiyon na naniniwala na ang tao ay walang immortal na kaluluwa ay pasok din po dito sa grupo na ito. Kagabi ay nagbigay ako ng 6 na dahilan kung bakit kami naniniwala na ang kwento ni Jesus tungkol sa mayaman at mahirap na ang pangalan ay Lazarus ay hindi tamang unawain bilang isang totoong pangyayari, kundi dapat itong unawain bilang isang parable. Okay. Meron akong binigay na 6 na rason kung bakit dapat unawain yan na parable at hindi tunay na pangyayari. So, higit pa po nating pagtibayin ang panindigang ito sa ating pag-aaral ngayong gabi. Ngunit sa ngalan ng patas na pamamahayag o pagpapaliwanag ay nais ko rin talakayin ang rason ng kabilang grupo kung bakit sila naniniwala na ang kwento ng isang mayaman at ni Lazarus doon sa Luke 16 ay hindi isang parable kundi isang kwento ng totoong pangyayari. Pakinggan nyo rin po kung ano ang kanilang rason. Kasi bawat panig naman may kanya-kanyang rason eh. So sila po ay naninindigan na yun daw pong kwento ni Jesus na yon tungkol sa isang mayaman at si Lazarus na mahirap
ay totoong pangyayari sa buhay. Yan. Ibig sabihin, merong totoong mayaman talaga na may tinutumbok niya. Hindi man binanggit ang pangalan, pero it is a historical person daw yun. At yung Lazarus na yun, it is also a historical person din yan. Na dalawa sila yan na tao. At saka yung si Abraham na binabanggit, siyempre historical person din yun. Ayan. So, totoo daw po na pangyayari. At saka kung ano yung nangyari daw po doon after na sila namatay, ay totoo daw po na nangyari sa buhay ng dalawang ito. Pati yung kwentuhan nila doon sa kwento ni Abraham at saka yung mayaman sa kwenta niyo, totoo po daw na nangyari na talagang nagkaroon sila ng kwentuhan. Ayan, yan po ang ibig sabihin nila na yung kwento na yon ay hindi parable kundi isang kwento ng tunay na karanasan. Dito sa buhay bago namatay at karanasan nila after na sila ay namatay. Unang rason na binibigay nila ganito. Basahin ko sa English kasi ito sila naman nagsabi hindi okay. All parables are true to life, realistic stories that could easily substitute for a newspaper headline or a common everyday human experience. Like the parable of the sower, everyone understands from human experience a man planting a garden. This is where the new Sadducean view that Luke 16 is a parable miserably fails, sabi niya. The entire scene in the grave is entirely outside the realm of human experience. And if this is a parable, then it is only one in the Bible where Jesus based his teaching on something outside human experience. For this reason, we conclude that Luke 16 is not a parable. Okay. So bakit daw ang conclusion nila ay hindi parable yung kwento sa Luke 16? Kasi ang pagkaalam nila, lahat ng parable ay true to life. Realistic stories. Yan. True to life po daw. Okay. Iyon po ang sasabihin natin. So, ano po ang pinakapunto nila dito? Una, sabi nila, all parables are true to life, realistic stories. Ayan. Pangalawa, sabi dito, the entire scene in the grave is entirely outside the realms of human experience. Ayan. Sabagay, ibig sabihin nila ng human experience ay yung karanasan ng tao bago namatay. Yung sa story ni Jesus kasi kasama yung istorya pagkatapos na namatay. So yun ang ibig nilang sabihin na outside of human experience, kasi hindi experience ng tao sa laman kundi experience daw ng kaluluwa. So titignan po natin. Yun pong sinabi nila dito ay hindi po totoo. Hindi po totoo na lahat ng parable ay true to life or realistic stories. Ayan. Yung may mga parable na hindi po batay dun sa karanasan ng tao. Okay? So, yun po ang gusto nating sabihin. Sa Judges chapter 9 verse 8 to 15, merong isang parable dito na tandaan natin. Sabi po dito, at nang kanilang saysayin kay Jotham, siya'y yumaon at tumayo sa taluktok ng bundok Gerizim at inilakas ang kanyang tinig at sumigaw at sinabi sa kanila, dinggin ninyo ako, ninyong mga lalaki sa Sikem upang dinggin kayo ng Diyos. Ang mga puno ng kahoy ay naghalal ng hari na minsan. At kanilang sinabi sa puno ng olibo, maghari ka sa amin.
Ngunit sinabi ng puno ng ulibo sa kanila, akin bang iiwanan ang aking katabaan at siyang sa akin ay nakapagpaparangal sa Diyos at sa tao at makipag-indayunan sa mga puno ng kahoy? Yan ang sagot daw ng punong ulibo. At sinabi ng mga punong kahoy sa punong igos, so lumipat na, iniwanan nila na yung nung punong ulibo kasi ayaw maghari. So doon naman sila, kinausap nila yung punong igos. Sabi nila, halika at maghari ka sa amin. Ngunit sinabi ng puno ng igos sa kanila, akin bang iiwan ng aking katamisan at ang aking mabuting bunga at yayaong makipag-indayunan sa mga puno ng kahoy? Ayan, so hindi rin siya pumayag. Okay, so lumipat na naman nilang kinausap ang isa pa. At sinabi ng mga puno ng kahoy sa puno ng ubas, o puno ng ubas naman daw ang kinausap, halika at maghari ka sa amin. At sinabi ng puno ng ubas sa kanila, akin bang iiwan ng aking alak na nagpapasya sa Diyos at sa tao? At yaong makikipag-indayunan sa mga puno ng kahoy? Nang magkagayon ay sinabi ng lahat ng mga puno ng kahoy sa dawag. Ayan. So, yung pong tumanggi daw po yung puno ng ulibo, tumanggi yung puno ng igos, tumanggi naman yung puno ng ubas. So, ito na, ang last, kinausap nila yung kahoy na dawag. Sabi, halika at maghari ka sa amin. At sinabi ng dawag sa mga puno ng kahoy, kung tunay na ako'y inyong ihahalal na hari ninyo, pumarito nga kayo at manganlong kayo sa aking lilim. At kung hindi ay labasan ng apoy ang dawag at pugnawin ang mga sidro ng Libano. Yan. So, yan po ay isang parable. O, titignan nyo nila, true to life story ba ito? Hindi naman, hindi po true to life story ito. Ito ay gumagamit din ng tinatawag na istorya na hindi naman totoo. So, ito yung tinatawag na allegory. Allegory, o kaya sabi ng iba, fable. Okay? Yung parable, gumagamit din pala ng mga istorya na hindi totoong nangyari. Ayan, kagaya ng naririnig ko rin na kwento, hindi lang yung biblical, ito biblical kasi na example Pero sa labas, napakarami pong mga kwento ng parable, nagamit ng parable, na hindi naman totoong pangyayari. Katulad ng yung kwento ng bagyo at ang araw. O daw sila, naghamunan kung sino ang mas malakas. O yan. So pwede bang maghamunan ng bagyo at saka ang araw? Hindi totoo 'yon, pero ginawaan lang nila ng kwento para ma-drive ba yung lesson na gusto nilang ituro. Okay. So yun po ang gamit ng parable. Hindi always na true to life story yan, kundi yan ay ang tawag dito, pwede yung hindi totoong pangyayari, basta ginawaan lang ng kwento sa layunin na merong lesson na ituro. Ituloy ko doon sa kwento ng naghamunan daw na bagyo at saka yung araw. Sabi ng bagyo, ako malakas. Mas malakas ako sa iyo. Sabi naman ng araw, sige, patunayan natin kung sinong mas malakas. Paano ba natin yan? Sabi na. Nakita mo yung tao na yun na naglalakad. Titignan natin kung sinong mas malakas na makatanggal sa kanyang damit at sombrero. Ayan, sabi, sige, ikaw bagyo, mauna ka. So yung bagyo, linakasan na ngayon yung kanyang pag-ihip ng hangin. Habang pinapaihip ng hangin naman, yung lalaki, kanyan talagang hinihigpitan yung paghahawak ng kanyang damit at saka hinawakan yung kanyang sombrero. Di hindi matanggal-tanggal. Sabi niya, surrender ka na, bagyo. Sabi niya, sige, hindi ko talaga matanggal ang kanyang sombrero at kanyang damit. Sabi naman ni araw, ako naman. Ayun, di pinasikat na yung araw, sumikat siya ngayon, nagiging mainit na. Wala na yung bagyo, walang ulan, sikat ng araw. Nung nakamala ngayon yung tao, naiinitan. Nako, ang sarap pala, maganda ang araw.
nainitan na ako ngayon. So tinanggal niya ngayon yung kanyang sombrero dahil nainitan siya, tinanggal niya yung kanyang damit o yung kanyang coat. So sabi ng daw ni Araw, o nakita mo, mas malakas ako ano. Sabi niya, surrender ako, sabi ni Bagyo. So kinuwento nila yon, hindi naman totoong nangyari na meron talagang hamunan sa pagitan ng Araw at saka yung Bagyo. Pero ginawaan nila ng ganong kwento para ituro yung aral. Ano ba yung sinasabi nila? Yun daw palang yung init ng pagmamahal ay mas maganda na makapagbabago ng tao kaysa yung puwersahan. Tulad ng halimbawa yung pagdidisiplina sa mga anak, sabi, alin ang mas makapagbabago sa anak mo? Yun bang hagupit ng palo mo o yung galit mo o yung mga pagsasaway mo? O yung pagpapakita mo ng pagmamahal at saka pag-aaruga sa kanila? Yun ang pinakapunto doon. So, na ang mas maganda na nakapagbabago at kapag nakuha mo yung kanilang puso, sabi doon, sila na ang kusang, pag naramdaman nila yung pagmamahal mo, sila daw ang kusa na susunod. So, magbabago doon. Kasi silang magdidesisyon. Iga-guide mo lang sila. Ayun. Pero, kung pilitin mo, nalabag sa kanilang kalooban, habang pinipilit mo yan, lalo naman silang lalo daw na kumakapit doon sa kanilang gawa na hindi mabuti, kasi ginagawa labag sa kanilang kalooban. Pero kung yung makuha mo yung desisyon na sila mismo ang mag-decide, ay di mas madali. Kagaya lang doon ng Araw, ginawa ng Araw na pinasikat lang niya yung kanyang init. Pagkatapos yun, nasiyahan ngayon yung tao, nainitan, sabi, tanggalin ko na. So, siya na ang kusang nagtanggal. Ayan. Yun ang story na ginagamit nila. Yun example yun ng parable. Hindi kailangan na yun ay true to life story. Okay. Ikalawang rason, sabi dito, the fact that Lazarus actually named gives strong evidence this is a true story. For this reason, we reject Luke 16 is a parable because no parables of Jesus ever gives specific names. Ayan. So ano po ang pinakapunto dito? Ayan. Sabi nila, pagka-parable daw pala, hindi nagbibigay ng aktual na pangalan ng ikukwento. Kung halimbawa hari, sabihin lang na hari, hindi papangalanan. Pag sinabing mahirap, mahirap lang, hindi papangalanan kung sino. Yan daw ang nature ng parable. Pero kapag hindi parable at tunay na pangyayari, ay pinapangalanan talaga nun yung tao. Yan po yung punto nila. So dahil dito sa kwento ng rich man and Lazarus, ay binanggit yung pangalan ng mahirap na Lazarus. So yun daw ang magpapatunay na talagang true to life story yon, kasi pinangalanan Yan. So tayo po ay naniniwala na marami naman talagang parable ni Jesus na hindi pinangalanan. Halimbawa, a certain man, sabi niya, hindi naman pinangalanan kung sino yung tao na yon. A certain king, hindi naman pinangalanan kung ano yung king na yon. A certain nobleman, hindi naman sinabi ang pangalan kung sino. A certain priest, hindi naman pinangalanan yon. Pero hindi ibig sabihin na kapag pinangalanan ay hindi na parable. Hindi po totoo yan. May parable na ganun na hindi pinapangalanan ang tao o lugar. Pero may mga parable na pinapangalanan din. Yan ang dapat natandaan natin yon. So kahit na pinangalanan yung pangalan ng mahirap doon na Lazaro, that is not a 100% assurance na true to life story na yun. Dahil nakita natin na marami namang rason kung bakit talaga masasabi natin na hindi
hindi pwedeng parable yon. Kasi kung ituturing mong parable, parang imposible yon. Ayan. So, kasi maraming makokontra na aral ng Biblia kung ililiteral mo yon. So, yon po yung pinaka punto dito. So, saan pa po yung ebidensya na ito ay may parable na may pinangalanan talaga? Basahin po natin ang Numbers 23 verse 5 to 10. Sabi dito, at nilagyan ng Panginoon ng salita ang bibig ni Balaam at sinabi, bumalik ka kay Balak at ganito ang iyong salitain. At siya'y bumalik sa kanya. Ang binabasa ko ito, ulitin ko, Numbers 23 verse 5 to 10. Ituloy natin. At siya'y bumalik sa kanya at narito siya'y nakatayo sa tabi ng kanyang handog na susunugin, siya at ang lahat ng mga prinsipe ng Moab. Verse 7, at kanyang ibinadya ang kanyang talinghaga. O nakita nyo, anong kanyang ibinadya ang kanyang talinghaga? Ibig sabihin, sinabi niya o binigkas niya yung kanyang talinghaga. Sa English, parable. At sinabi, mula sa Aram ay dinala ako rito ni Balak. O binanggit ang pangalan na Balak o yung niyang hari sa Moab na mula sa mga bundok ng silanganan. Parito ka, sumpain mo sa akin ang Jacob. At parito ka, laitin mo ang Israel. O yon. So, binanggit yung pangalan ng hari ng Moab na si Balak. O binanggit din yung bansa na bansa na ipapasumpa ni Balak, at ito ay ang Jacob o ang Israel, kasi yung Israel at Jacob iisa lang yan, kasi ang dating pangalan niya ni Israel ay Jacob, pero nung nagtagumpay pinalitan ng Panginoon. Sabi niya, mula ngayon hindi na Jacob ang pangalan mo kundi Israel na, kasi ikaw ay nagtagumpay. Ayan. So, ang parable po mga kapatid ay pwede rin pala na banggitin o pangalanan yung tao at bansa. Yan po ang totoo niyan mga kapatid. So sa parable na ito ay sinabi ni Balaam ay nabanggit niya ang personal na pangalan ni Balak na hari ng Moab at yung personal na pangalan na Jacob at saka Israel. Yan po mga kapatid. Kaya hindi totoo na kapag sa kwento ay may binanggit na personal name ay hindi na parable. Ang totoo, ang parable ay pwedeng mabanggit ng personal na pangalan. Kaya kahit binanggit sa kwento ni Jesus sa Luke 16 ang pangalan ng taong mahirap na si Lazarus, hindi ibig sabihin na hindi na ito parable, kundi talagang parable talaga ito. Ganun po. So, may ikatlo dito na very similar doon sa una, pero it's stated in a different way. Sabi dito, sabi niya, even if we grant for the sake of argument that Luke 16 is a parable, it really makes no difference. Because without exception, all parables are based upon reality, not fantasy or allegory. Ayan. So, dito, kahit daw na sumang-ayon sila na parable yon, hindi pa rin daw magbabago ang conclusion. Parang parehas pa rin. Kung ano yung naintindihan nila na itinuturo, ay ganun ng parable. Ganun pa rin daw kasi ang parable ay without exception, all parables are based upon reality. Ayan. So, ito na naman po mga kapatid ay hindi po totoo yun na all parables without exception are based on true to life history o reality. Ayan. Hindi po yan totoo. So, titignan po natin yung halimbawa na talagang parable ay maraming parable ni Jesus ang hindi talaga totoong pangyayari, kundi binuo niya yung kwento na yon, ginawa niya yung kwento na yon just to show a lesson. Tignan natin ang isang halimbawa dito at papakita ko sa inyo. Ito ay sa human experience. Yung kanina kasi, yung binasa natin is mga kahoy na nag-uusap.
Mga kahoy na nag-uusap. So halatang halata na talagang hindi totoo. Pero kapag daw involved ang tao, pag sinabing kinuwento mo ay experience ng mga tao, meaning to say, talagang based on actual experience. Kasi ganun talaga ang activity ng tao. Kung doon sa nabanggit kanina na kahoy, madaling masabi natin, hindi nga totoong nangyari yun kasi hindi naman talaga nag-uusap ang mga kahoy, di ba? At wala namang hari ang mga kahoy. Ayan. So madali daw na mahalata yun. Pero kapag ka daw ang kwento mo ay tungkol sa tao, ay talagang yan, true to life experience daw, always daw na based on reality, hindi yung allegory o fantasy o fable. Sa bagay, pag fable daw, the use of animals and plants daw. Pero pagka allegory, ang gagamitin mo is mga tao. At saka, yan, fantasy, mga tao. Okay, o kaya fiction. Ganun. So, basahin po natin ang Matthew 20 verse 1 to 16. Ito po ay istorya ng isang lalaki na may isang bahayan at siya ay may-ari ng isang ubasan. Okay. Para hindi tayo magtagal, ikwento ko na lang, babasahin nyo dyan sa inyong Bible, o kaya after ng program, babasahin nyo. Tandaan nyo lang itong istorya, Matthew 20 verse 1 to 16. Ulitin ko, para sa mga sumusulat ng nagte-take note. Matthew 20 verse 1 to 16. Okay, ganito po ang kwento, ikukwento ko. May isang tao na may-ari ng ubasan. Okay, umagang-umaga, siya po ay lumabas sa bahay, pumunta sa palengke, naghanap ng trabahador. May nakita siya, tapos na mga tao doon na walang trabaho at sinugo niya sila na magtrabaho. So pumunta sila. So sila yung first batch na pumunta doon sa kanyang ubasan na doon nagtrabaho. Pagkatapos, mga bandang 9:00, lumabas uli. Di doon pa rin sa palengke pumunta, nakita na naman sila doon na standby na walang trabaho. So kinausap niya, bakit kayo nandito? Pwede, gusto nyo magtrabaho kayo. Kung wala kayong trabaho, may akong pagagawa. Pumayag naman sila, so pumunta uli, nagtrabaho. 9:00 yun, ha. Tapos, nung 12:00, lumabas uli, may nakita na naman ng mga tao daw na walang trabaho. So, kinausap sila kung gusto daw na magtrabaho. Pumayag naman, so pinapunta uli na magtrabaho. 12:00 na yun, ha. At saka bandang 3:00, lumabas na naman siya. May nakita uli ng mga tao na walang trabaho, kinausap niya, pumayag, kaya pinatrabaho niya uli. And then, kahuli-hulihan, alas 5 ng hapon, malapit na ang, yung paglitera ng mga trabahante, may nakita pa rin silang mga standby, kinausap kung gustong magtrabaho, nung pumayag, ay sinugo na naman na siya ay magtrabaho sila. Okay. And then, pagka alas 6 ng gabi, ng hapon, so sila ay huminto sa trabaho. So yung last na batch ng mga trabahante ay alas 5 nagtrabaho hanggang alas 6. So isang oras na lang. Ayan, ang kanilang pagtatrabaho. So, yan ang kwento, mga kapatid. Ang tanong, sa palagay nyo ba ay may totoong nangyari na ganito, na may talagang isang tao na nakagawa ng ayon sa kwento ni Jesus, na ilang beses yan naghanap ng trabaho, alas 6, alas 9, alas 12, alas 3 at saka alas 5 ay pinagtrabaho niya? Totoo kaya na merong aktual na nangyari na ganyan? Ayon dun sa kwento o wala? Alam niyo, mga kapatid, kahit siguro kayo maniwala at sasang-ayon sa akin kung sasabihin ko na hindi totoong nangyari ito. Although yung mga kapatid, yung paghahanap ng trabaho ay talagang yung paghahanap ng trabahante is normal talaga yan ng practice ng mga tao.
At yung kwento, ang setting niya doon ay batay talaga sa practice ng mga tao noon daw na ang mga standby na walang trabaho doon sa palengke nag-i-standby, at yung mga naghahanap daw ng magtatrabaho, doon sila pumupunta para maghanap ng trabaho. So hindi sila magbahay-bahay. Yun daw yung practice ng una. Pero yung detalye ng kwento, sa palagay nyo ba ay totoong nangyari yun? May nangyayari noon? At sabihin na natin ngayon, may mangyayari kaya na ganun? Alam nyo mga kapatid, hindi po totoong nangyayari ito. Ipapakita ko kayo sa inyo kung bakit hindi totoong ng true to life story yung kwento na ito. Una, hindi po nangyayari sa totoong buhay ang magpatrabaho sa ubasan ng 12 oras mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Hindi po yun ang normal na oras ng pagpapatrabaho. Noon at hanggang ngayon, kung meron kayong, ngayon wala naman tayong ubasan dito, doon sa Basakan. Ganon ba? Nagpapatrabaho pa tayo ng 12 oras? Hindi. Maging noon, hindi po ganon. Bagong gising lang nila yun, tapos patrabahuin mo. Tapos, alas 6 sa bagong mo sila pahihintuin. Hindi po normal yon. So, sa totoong buhay, hindi po nangyayari ito. Yung trabaho sa ubasan, sa farm, hindi po yan nangyayari sa normal na karanasan ng tao. Pangalawa, hindi nangyayari sa totoong buhay ang magtawag ng manggagawa sa ubasan na may magsimula sa trabaho ng alas 6, may alas 9, may alas 12, may alas 3 at may alas 5. Yung magpatrabaho ka ng kalahating araw ay pwede pang mangyari yon. Alas 12 pwede mong patrabuhin half day. Pero yung magpatrabaho ka ng alas 3 at alas 5 ng hapon, hindi na yan nangyayari sa totoong buhay. Hindi po yan nangyayari. Kasi ang tao, natural, wala namang gustong magpapalugin yan eh. Tapos yung isang oras lang, magtrabaho sa hapon, swelduhan mo ng katumbas ng sweldo ng nagtrabaho buong araw, ay hindi yan nangyayari sa totoong buhay mga kapatid. Ayan. So, ikatlong rason, hindi nangyayari sa totoong buhay ang pagbibigay ng pare-parehong upa sa mga trabahador na hindi pare-pareho ang haba ng oras ng kanilang pagtatrabaho. Ang totoong nangyayari sa buhay ay babayaran ang mga trabahador batay sa haba ng kanilang pagtatrabaho. So, kung yung nagtrabaho ng whole day, di siyempre, ang upa niya whole day, pang sweldo ng pang whole day. Pag half day siya nagtrabaho, ang ibibigay mo na sweldo ay yung pang half day. Pag isang oras lang nagtrabaho, di siyempre, ang kanyang ibabayad mo ay yung pang ano lang, pang 1 hour lang. Ganon. So, kung halimbawa, ang arawan is 120 pesos sa isang araw, 12 oras, so, ibig sabihin, pag isang oras lang siya nagtrabaho, 10 piso lang ibabayad mo. Yun po yung normal na nangyayari sa totoong buhay. So, malinaw po na itong kwento, hindi totoong nangyari po ito. Pero, binuo ito, ginawa lamang ni Kristo yung kwento na ito para meron siyang lesson na gustong ituro sa pamamagitan nito sa kanyang mga alagad. Yun po ang totoo. At yun po ang purpose ng parable. Gagawa ka ng kwento, magsasabi ka ng kwento kahit na hindi totoong pangyayari, basta ma-drive mo yung puntos, yung lesson na gusto mong i-drive. Yan po mga kapatid ang nature ng parable. At kahit siguro ang mga teachers natin na nag-aaral, ay ganun talaga yon. They could better relate dito kasi madalas na ang mga teachers gumagamit yan ng mga parables.
At sa study ng literature, pinag-aaralan yan yung mga forms of literature yan. May tinatawag yan na fables, may tinatawag yan na allegory, may tinatawag yan na parables. Yan. Mga illustrations yan na ginagamit ng mga speakers just to make their point much clearer at maintindihan ng mga tao. Yan po ang katotohanan dyan, mga minamahal na mga kapatid. So, ngayon at pinagtibay natin ang katotohanan na ang kwento ng isang mayaman at ni Lazarus sa Luke 16 ay hindi totoong pangyayari, kundi isang talinghaga lamang na ginamit ni Jesus upang magturo ng ilang mga mahahalagang aral sa mga tao noon at mapapakinabangan din natin hanggang ngayon. Ay nais kong palawakin natin ang ating pangunawa sa talinghaga na ito ng Luke chapter 16. Okay. Bago natin tangkain na unawain ang parable ng Luke 16, ay pansinin muna natin kung ano ang hindi itinuro ni Jesus sa parable na ito. Bago natin sikaping unawain kung ano ang nais na ituro ni Jesus sa pamagitan ng parable na yon, pansinin muna natin kung ano yung hindi sinasabi dito. Una, hindi po itinuro ni Jesus sa parable na ito na ang tao ay may immortal na kaluluwa na hindi namamatay. Na akala ng iba po, ang parable na daw ito, makikita daw natin, matututunan daw natin na ang tao ay may kaluluwang hindi namamatay. Pero wala po yun sa layunin ni Kristo. Hindi po yun ang layunin niya na ituro. Bakit? Kung susuriin po ninyo ang buong talinghaga, ay ni minsan ay hindi po binanggit sa kwento ang salitang kaluluwa. So huwag nating ipasok yung idea ng kaluluwa doon sa talinghaga na yun, sapagkat ni minsan hindi binanggit yung salitang kaluluwa. Therefore, itong talaga talinghaga na ito was not meant to teach na ang tao ay may immortal na kaluluwa. Hindi nga binabanggit tungkol sa kaluluwa, bakit natin ipasok yung idea na yon na wala naman. Okay. So ikalawa, hindi po itinuro ni Jesus sa parable na ito ang tungkol naman doon sa walang hanggang apoy at walang hanggang kaparusahan ng mga hindi nananampalataya. Nadadanasin ng mga hindi maliligtas ayon sa binanggit ni Jesus doon sa Matthew 25 verse 41 and 46. Ayan. So doon po kasi sa Matthew 25, 41 to 46 ay binabanggit doon na yung mga masasama na nasa kaliwa ng kanyang kamay, na sa bandang kaliwa, ay sabi niya, humayo kayo doon sa apoy na walang hanggan na inihanda para doon sa diablo at sa kanyang mga anghel. So tandaan natin, doon niya tinuro yon. Pero dito sa sa parable na ito, sa kwento ng Luke 16, ni minsan ay hindi man binanggit yung tungkol dito sa walang hanggang kaparusahan. Ayan. Wala ngang word na parusa dito At wala ding binanggit na dagat-dagatang apoy dito. Kaya yung konsepto po na yon, huwag nating ipasok dito dahil wala, hindi binanggit Hindi po yan. Kung tungkol naman tayo, gusto natin iaral tungkol doon sa kung saan patutungo, paroroon itong mga masasama, ay ang babasahin natin ay yung Matthew 25, 41 and 46. Kung tungkol naman sa dagat-dagatang apoy, doon tayo sa Revelation chapter 20 at saka chapter 21. Huwag nating ipasok yung konsepto dito sa kwento dahil hindi naman binanggit. Yan po ang tandaan natin. So ngayon, yamang hindi naman yon ang binabanggit. So ano yung binabanggit ngayon at anong layunin kung bakit binanggit ito? So dadado ko po tayo sa pag-aaral ng talinghaga mismo. Ang unang tandaan natin ay ang background ng talinghaga. Kung sino yung mga taong pinagsabihan ni Jesus ng talinghagang ito. Kasi yung law of first audience. Hindi naman tayo yung first audience
wala pa tayo noong sinabi ni Jesus ito. So, tignan natin sino ba yung mga tinuruan niya nito. Oh, pinapatungkulan niya dito sa sa parable. At ano ang gusto niyang ituro sa kanila sa pamamagitan ng parable na ito. Yan. So, basahin po natin bago tayo dadako sa verse 19 kasi doon sa verse 19 ng Luke 16 ang simula ng parable. Dito muna tayo doon sa backgrounder. Dito tayo sa magsimulang bumasa sa verse 10. Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Okay. Kung kayo nga ay di nagiging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? At kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo ay magbibigay sa inyong sarili? Verse 13, walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o di kaya ay magtatapat sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Yan ang sinabi niya. Sino yung sinabihan niya na nakikinig doon sa kanya, na sinabihan niya ng ganito? Na kung hindi kayo tapat sa maliit, paano kayo magiging tapat doon sa malaki? At kung hindi kayo naging tapat doon sa kayamanan, paano pa kayo magiging tapat doon sa sa iba? Yun ang sinasabi dito. So, basahin po natin. At yun pa nga, sinabihan niya na hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Ang ibig sabihin, kung talagang nahuhumili ka doon sa kayamanan, wala ka sa Diyos. Kung doon ka sa Diyos, huwag kang mahumili sa kayamanan. Kasi you cannot serve two masters. Yan. Sino yung sinabihan niya dito ng mga audience niya? Okay? Verse 14. Nang marinig ito ng mga Parisyo na mga sakim sa salapi, ay kinutyan nila si Jesus. Kaya't sinabi niya sa kanila, kayo ang nagpapanggap na matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso, sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. So ito po yung background. Sino po yung sinasabihan niya palang kinakausap niya dito sa panahon na ito? Itong mga Parisyo. Siyempre, nandun nakakarinig din yung kanyang mga alagad. Kasi kung wala yung mga alagad niya doon, hindi nila kayang naisulat itong pag-uusap na ito. So, nandun din naririnig. Pero, hindi sila yung talagang sinasabihan ni Jesus. Hindi yung mga alagad niya ang kanyang pinapangaralan dito sa punto niya. Ang pinapangaralan niya itong mga Parisyo. Kasi itong mga Parisyo, kababayan din niya ito, mga pangulo ng kanilang relihiyon ito, pangulo ng bansa, may malaking problema sa kanila. Sila ay mga sakim sa salapi. Sila ay mga sakim sa salapi. At pangalawa, sila po ay nagpapanggap na matuwid sa harapan ng mga tao. Ibig sabihin sila ay mga mapagpaimbabaw. Nagpapakita sila, nagpapanggap na sila ay malilinis na tao, pero yun palang sa kanilang puso ay masama pala. Ayan. Nagpapakita sila na sila po ay nananampalataya sa Diyos, hindi naman pala. Pinapakita nila na sila ay nagmamahal sa Diyos, yun pala hindi. Mas minamahal niya lang ang salapi, na ang tawag dito ay kayamanan. Sa English kasi, diniretso ditong kayamanan, pero doon na sa English is mammon. Yun palang mammon, yun ang tawag ng mga Hudyo. The God of wealth, o God of money. Kaya dito, diniretso dito diniretso sa Tagalog na sinabing kayamanan. Ayan. Yan po ang tutuon niyan. So, ang target ni Jesus na pangaralan sa pamagitan ng talinghaga ng mayaman at saka yung mahirap ay ang mga Parisyo.
na nakikinig at kumukutya sa kanya. Na ang ugali nila, mas sakim sila sa salapi, mas mahal nila ang salapi kaysa sa Diyos. Doon sila naging mayaman. Kung babasahin po ninyo ang doon sa ibang mga bahagi ng New Testament, makikita niyo kung sino itong mga Pharisees. Lalo na doon sa Matthew chapter 23. O yun, sabi nila parang maputi na sepulchre sila, libingan na malinis yung sa ibabaw pero malinis ang marumi ang sa ilalim. Ayan. Ganon ang paglalarawan ni Jesus sa kanila. Tapos nangangaral sila ng kautusan ni Moses na sundin ng mga tao, pero sila mismo ay hindi sumusunod. Yun. Okay, yun po ang kanilang kalagayan. So yun ang target ni Jesus na gusto niyang mapangaralan. So yan ang kanilang kalagayan. Mga sakim sa salapi, mapagpaimbabaw, pawang maibigan sa salapi, sila nagpapanggap na matuwid sa harapan ng tao, ngunit alam ng Diyos na ang kanilang puso ay hindi matuwid. Pinahahalagahan nila yung bagay na sa kasuklam-suklam sa Diyos. So, sabi ni Jesus sa mga Parisyo, sinimulan na niya yung pangangaral ng natawag na talinghaga. May isang mayamang laging nakasuot. O, dito na tayo sa verse 19 nakuha na natin yung background. So, pakinggan natin yung kanyang salaysay sa kwento. May isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nangangalang Lazaro, natadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Yan. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. Yan. So nakita nyo po ito ang kwento. May isang mayaman daw na talagang laging nagdadagamit ng maayos, tapos ang pagkain niya maayos. Yan. Tapos may isa namang pulubi na ang pangalan niya Lazarus, sugatan. Tapos yan naman ay umaasa na lang doon sa mumu na manggaling doon sa mayaman para makakain lamang o pangtawid gutom, ang tawag doon. So, yun po yung two characters, featured characters ng kwento na ito. So, bakit po ginamit ni Jesus itong dalawa na ito? Ito po ang sasabihin ko sa inyo mga kapatid. Ang dalawang tao na ito, ang mayaman at si Lazarus, ay ginamit ni Jesus sa talinghaga. Pag sinabing talinghaga yan, sabihin natin hindi yan literal na pangyayari, pero merong nilalarawan, merong rinerepresentahan yan. Kaya nga nabanggit ko kanina na ito po ay hindi literal din ito na pangyayari. Na-establish na natin yun, hindi literal na pangyayari, o kundi pinorma, ginawa ni Jesus itong kwento para lamang meron siyang paraan na meron siyang katotohanan na gustong i-deliver o ipaunawa dito sa mga Parisyo. So, maunawaan natin na ito palang dalawang tao na ito, ang mayaman at si Lazarus, ay ginamit ni Jesus sa talinghaga upang ilarawan ang dalawang uri ng mga tao dito sa mundo. Okay, una si Lazarus na pulubi ay kumakatawan sa mga mahihirap. Ayan, madali man maintindihan natin actually yung representation. Kasi mahirap, ay di ibig sabihin, kumakatawan sa mga taong mga mahihirap. So, wag nating isipin na yun ay para lang sa isa. Kukunan natin ng lesson kasi yun ang nature ng parable. Itong mahirap na si Lazarus, kumakatawan sa taong mga mahihirap. Ngunit sila'y sumampalataya kay Jesus. At ang mayaman na lalaki na ito ay kumakatawan sa mga mayayaman na sakim sa kayamanan, tulad nitong mga Parisyo. Kaya nga, kung makikita nyo ito, may kadugtong doon sa audience Binanggit niya kasi itong mga Parisyo na sakim sa salapi, doon nga sila yumaman At alam nyo, itong mga Pharisees, totoo naman na
araw-araw yan, hindi naman pwede yan na lalabas na hindi na hindi naka-smarte ang kanyang damit. Talagang pag lumalabas yan sila ay yinuyukuan ng mga tao kasi magala yung kanilang yung kanilang pagdadamit. At alam nyo ba na itong yung kanilang damit, ang description, purple sa English, kulay ubi, yan ay royal color. At yan ang ginagamit nitong mga religious leaders ng Hudyo nung araw. Pag sila na magdamit talaga, paglabas sa bahay ay talagang parang uniforminan talaga nila yun. Ayan. So, itong mayaman na ito, by that description, ginamit ni Jesus para ilarawan naman itong mga tao na sakim sa salapi. Ayan. Sakim sa salapi, pero gusto rin nila na makamana ng kaharian ng langit. So para bang sa kasakiman nila, gustong ang tawag doon, yung hindi nila gusto na pipili na dito sa kayamanan at saka sa ayaw nila ang Diyos. Hindi. Si itong mga Pharisees, mayayaman, sakim sila sa salapi, at the same time, gusto din nila na makamtan ang kaharian ng langit. Pero tandaan natin yung background na sabi ni Jesus sa kanila, you cannot serve two masters. Hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos at saka maglingkod sa pera. Ayon. Either na you will love the other and reject the other, or ganun yon. Pipili ka talaga. Kung gusto mo sa Diyos, doon ka sa Diyos. Huwag kang maghumaling doon sa kayamanan. Kung gusto mo ang kayamanan, i-reject mo ang Panginoon. Kaya lang sila, ayaw nila yung ganun eh. Kahit sila ay sa kanilang puso, in actual life, talagang sakim sa salapi. Si Jesus ang nagsabi nito eh. Kaya totoo. But at the same time, nagpapanggap pa rin silang malinis. Nagpapanggap pa rin silang mga matutuwid. Pinapakita pa rin sila na sila'y matuwid na gusto nila din na makapasok sa kaharian ng langit. Ayan. Yun po ang kanilang doon. Yung kanilang kalagayan. So ginamit ngayon ni Jesus itong talinghaga, yung mayaman dito sa talinghaga, to represent yung mga taong ganun. Pero hindi naman lang sa kanila, para i-generalize ba niya yung lesson. Para yan sa lahat ng mga mayayaman. Pero specifically, gusto niyang ipaunawa na makita ng mga Pharisees na kausap niya na sila yung tinutumbok niya. Pero siyempre, magiging lesson din sa iba na kagaya nila. Tulad natin ngayong huling araw, kung ganun ang kalagayan natin, masasalamin natin ang ating sarili dito sa mayaman. Ayan, yan ang pinakapunto doon mga kapatid. So, ang mayaman ay kumakatawan sa mga sakim sa kayamanan dito sa lupa at umaasa na mapasa kanila ang kaharian ng langit. So sa pamamagitan ng talinghagang ito ay nais ipakita ni Jesus kung ano ang pagtingin ng Diyos sa mga mahihirap ngunit sumasampalataya kay Jesus at ang mga sakim sa kayamanan dito sa lupa. Papaano niya ito sinikap na ipaunawa sa mga nakikinig? Gusto ba niyang maipakita ba sa pamamagitan ng parable na ito kung ano ang pagtingin ng Diyos sa kanila in the spiritual realm, sa paningin ng Diyos sa dalawang ito? Alin ba ang mas nakakapabor sa harapan ng Panginoon? Ito bang mga mayayaman, sakim sa pera, na nagpapaimbabaw, nagpapakita na matuwid sa harapan ng Diyos pero ang puso nila ay masama? O itong mga na mahihirap dito pero nagtitiwala sa Diyos? Alin ba doon ang malapit sa puso ng Diyos? O nakakabigay ng kaluguran sa Diyos? Ayan. Yon ang gusto niyang ipakita dito. Kaya ginawa niya itong parable. So papaano niya kinonstruct o binuo yung kwento in such a way na maipakita niya kung papaano ngayon ano ang pagtingin ng Diyos dito sa dalawang ito.
na mayaman na nagpapakunwaring naglilingkod sa Diyos at saka itong mahihirap na nahihirapan pero nananampalataya. Ito ay sa pamagitan doon ng tuloy na kwento. Kasi kanina, yung buhay nila dito sa lupa ang binanggit, ano, 'di ba? Yung mayaman ay talagang bastante ang pagkain. So walang problema, damit niya, marang niya. Pero yung mahirap naman dito sa lupa ay naghihirap, kung hindi gaano nakadamit, hindi nakakakain. Okay. After that, nung sila'y namatay, ano ang nangyari? Doon niya kinuha ngayon yung yung details after na sila'y namatay, yun ang ginamit niya to illustrate how God looks at them. Ayan. So ituloy po nating basahin. Namatay ang pulubi, itong si Lazarus, at siya dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham o Abraham's bosom. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Ayon. So pareho silang namatay. Okay. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazarus sa piling ni Abraham. So, kinonstruct niya yon, yung portion ng kwento na yon, binuo, ginawa ni Kristo yung ganito na kwento, batay doon sa paniniwala na prevalent na paniniwala ng mga tao noon, ano? Para madali nilang maintindihan na yung mga tao kasi that time, maraming mga pagano ang naniniwala doon sa life after death na tinatawag. So, ginawa niya yung kwento na yon na pinapalabas niya na itong tao na merong life after death, ganito ang nangyari. After na sila yung dalawang ito ay namatay, yung si Lazarus ay nandun pumunta sa piling ni Abraham at saka ito naman si mayaman ay pumunta doon sa Hades. At doon, alam natin na ang Hades ay libingan, no? Ang Hades libingan. Pero doon, ginawa niya yung istorya na parang buhay. Pinapalabas niya sa istorya na doon sa libingan, dapat patay na talaga siya Pero sa kwento, ginawa niya na siya ay buhay. Pero tandaan ninyo doon sa kwento, hindi niya sinabi na yung nandun sa Hades ay kaluluwa. Wala po yun. Yung sinabi niya lamang na itong mayaman namatay at nailibing. Saan siya nailibing? Siyempre sa Hades. Kasi yung Hades, libingan yun Ayan. Ngayon, doon sa kwento, pinapalabas niya na yung tao na yun, although hindi naman totoong nangyayari yun, pero pinalabas niya na siya ay buhay at tumanaw, natanaw niya ngayon yung si Lazarus na nandun sa piling ni Abraham. Yan po ang sequence ng story. So, ginamit niya ang isang popular na paniniwala to construct his story, his parable, just to make a point. Ano ang point doon na gusto niyang palabasin? Na ito palang si Lazarus, nasa piling ni Abraham. Tapos ito namang mayaman, wala sa piling ni Abraham. Dapat sana siya ay nasa piling ni Abraham. Alam nyo ba yung sabi doon sa bosom, kung kukunin nyo ng bosom, ay ibig sabihin ng bosom dito sa dibdib. Pag sinabing ikaw ay nasa aking dibdib, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin ay meron tayong close na relationship. Nagpapahiwatig yan ng pagmamahal. So narinig nyo ba yung word na tinatawag doon na bosom friend? Pag sinabing bosom friend, ibig sabihin yan na yun yung best friend. Pero special yun na hindi lang ordinary na best friend. Doon sa mga kultura ng Chinese at saka mga doon, mga Koreans, yung tinatawag na sworn brothers. Magkaibigan na para bang nagsumpa na sila ay parang magiging magkapatid na magmahalan. O yung very close yung kanilang pagmamahalan. O yun po yung nais na ipahiwatig doon na itong si Lazarus nasa piling ni Abraham, meaning to say na siya po ay yung nagiging kaibigan ni Abraham.
O kaya nagiging kasama sa lahi ni Abraham. At meron tayong makukuha na lesson dito kasi alam nyo, yung mga tao na nananampalataya, ayon doon sa Galatians 3:26 to 29, basahin ko sa inyo. For ye are all the children of God by faith in Christ. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. And if ye be Christ, then are ye Abraham's seed, and heirs according to the promise. Okay. Sino ba itong si Abraham? Si Abraham sa Old Testament is the father of the faithful, ang sinasabi. Ama ng mga nananampalataya. Okay. So, the fact that they are represented in the parable, Lazarus is represented as staying in the bosom of Abraham. Ibig sabihin na etong mga mahihirap na kinakatawanan o sinasagisagan ni Lazarus na nananampalataya kay Kristo ay ibibilang na mga binhi o lahi ni Abraham. Ayan. So, at dahil si Abraham ay kaibigan ng Diyos, so sila din ay magkaroon ng special na favor doon sa Panginoon. They would enjoy the favor of God. So, yun po yung punto dito. Bakit? Nasa kwento, kinonstruct ni Jesus Christ na yung kwento na itong si Abraham na mahirap dito is represented after death na siya ay nasa piling ni Abraham. Meaning to say, those who are poor in this world, but they believe in Jesus Christ, they have the special favor of God. Tulad ni Abraham. And they are counted as the seed of Abraham. Yan ang pinaka-point dito. Paano naman itong rich man? Nasabi doon ay wala doon sa piling ni Abraham pero nandun siya sa Hades na naghihirap. Ayan. Ano ang gusto namang ipahiwatig ni Jesus Christ dito sa parable na ito? Bakit kinonstruct niya yung istorya na ganun ang bali kahihinatnan itong mayaman? Okay. So, ang mayaman, sabi ko kanina, they represent yung mga tao na mayaman sa sa kayamanan dito sa mundo, but they are poor in faith. Pagdating sa spiritual, sila po ay bankrupt. They are materially rich, but spiritually they are bankrupt. Yan po. Tulad ng mga Pharisees na diniscuss natin doon sa background there, na ito nga ang gusto ni Jesus na may ipaalam sa kanila, na gusto niyang maipakita sa kanila na although they have all the material advantages kasi mayaman sila dahil sa kanilang kasakiman, but they are spiritually bankrupt. And despite the fact na sila ay anong tawag doon, yung sabi nila na nagpapanggap na matuwid sa harapan ng tao, hindi po yan papasa sa harapan ng Panginoon. They still cannot, that is not enough for God. At saka yung kayamanang meron sila, it does not, it has no merit. They could not buy that, the favor of God through their money. So, ang point na maintindihan sana nila yon na yun palang pagtingin ng Diyos sa kanila, ay they are spiritually bankrupt and they are disqualified to enter the kingdom of God. Pero ang layunin niya dito, para pag ma-realize nila yung kanilang sarili, magsisi sana sila. Kasi inunahan na niya kanina di ba? Before na binigay itong parable na ito, tandaan natin yung sinabi niya sa kanila na verse 13, walang lingkod na makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang isa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at mamumuhi sa isa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Yan yung mga background
So, gusto ni Kristo dito na idiin yung point na ito through this parable na maidiin ba na maintindihan sana nila na ganun pala ang mangyayari sa akin. Kung manatili ako dito sa ganitong kalagayan ko, hindi ako magbabago na talaga sa aking kasakiman sa pera, yung inaasahan ko na makakasama si Abraham, hindi para mangyayari. Hindi ko pala siya makakasama. Kaya nga i-represent niya na siya ay malayo doon sa malayo doon sa piling ni Abraham, nandun siya sa kabila. Ayan. Yun po ang pinaka point doon na gusto ni Jesus Christ na isabi sa kanila. Pero alam niyo mga kapatid, etong mga Pharisees na ito, kung nakat sana nila yun, yung mensahe ni Jesus Christ at sila nagsisi, ay siguradong hindi mangyayari sa kanila yun na mapapalayo sila sa piling ni Abraham. Makakasama talaga nila si Abraham kung sila ay magsisi. Kaya lang, yung mensahe ni Jesus Christ na ito na intended sana para matouch yung kanilang isip at maipamukha sa kanila na dapat nilang magbago, otherwise ay hindi nila makakapiling si Abraham. Kahit sila pa ay children of Abraham, their profession would mean nothing. They have to believe in Christ in order to have the favor of God. Ayan. And they have to follow the will of God. Yon sana ang gusto ni Kristo na maintindihan nila. Pero hindi sila nagsisi. At dahil sa hindi sila nagsisi, alam nyo kung anong nangyari? Totoo na nagiging kawawa sila. Yun na yung kung ano yung nangyari doon sa parable na sabi nila naghihirap sila. They are represented as being tormented. Meaning to say, nalulungkot sila kasi hindi sila maliligtas. Totoong ganun ang nangyari sa kanila. Because they did not repent. They did not take heed of the message of Jesus Christ. Kaya kung basahin natin ang Romans chapter 11, ano pong nangyari sa kanila? They are represented as a branch. Pinaliwanag dito ni Pablo na sila ay katulad ng dating sanga ng olibo na sila po ay naputol, napahiwalay doon sa puno. Ayan, basahin natin verse 20 to 22. Well, because of unbelief, they were broken off. Yung they dito, yung mga Hudyo na hindi tumanggap kay Kristo. They were broken off. And thou standest by faith. Sino yung thou? Etong mga Gentiles. Okay. Be not high-minded but fear. Sabi niya sa mga Gentiles. For if God spared not the natural branches, take heed lest He also spare thee. Behold therefore the goodness and severity of God. On them which fell severity, but towards thee goodness, if thou continue in His goodness, otherwise thou also shalt be cut off. Bakit ganun ang nangyari sa kanila? Kasi hindi nila napakinggan yung yung mensahe na idineliver ni Jesus sa kanila through that parable. Pinakita na niya in advance, para bang pinakita nila kung ano ba yung gaano sila ka spiritually bankrupt sa paningin ng Diyos through that parable. Kung na-recognize sana nila ang kanilang wretchedness, ang kanilang unworthiness, at nagsisi sila na sabi nila na hindi pala sapat itong kayamanan ko. Kung ginaya sana nila si Joseph of Arimathea o kaya ang tawag dito, si Nicodemus, at sila'y nagsisi, ay di maliligtas sana sila. Pero hindi. Kaya ang resulta, because of not taking heed of the message, they were cut off. Nawalan tuloy sila ng kanilang pag-asa. And then another point na nabanggit ko kanina, pero gusto kong idiin ngayon, bago tayo mag-close. Isa pang aral na ipinaunawa ni Jesus ay ang katotohanan na ang pagpapasya sa kaligtasan ay sa buhay na ito gagawin. Dahil after ng kamatayan ay hindi na pwedeng magpasya ang tao dahil wala na siyang isip. Paano itinuro ni Jesus dito naman sa parable na ito? Ituloy natin, sabi. Tumawag siya ng malakas, amang Abraham,
kahabagan mo ako. Suguin mo si Lazaro upang isawsaw niya ang dulo ng kanyang deliri sa tubig. Ito ay upang mapalamig ang aking dila, sapagkat ako ay lubhang nagdurusa at lagablab ng apoy na ito. Ngunit sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na sa buong buhay mo. O ito, anak, sabi niya kasi mga Hudyo nga ito. Tinanggap mo ng lubos ang mabubuting bagay. Gayon din naman si Lazarus ay tumanggap ng mga masasamang bagay. Sa ngayon, siya ay inaaliw at ikaw ay lubhang nagdurusa. Bukod sa lahat ng mga bagay na ito, sa pagitan natin at sa inyo ay mayroong malaking bangin. Dahil dito, siya na maghahangad na tumawid mula dito patungo sa inyo ay hindi makakatawid. Maging sila na naghahangad tumawid mula riyan patungo sa amin ay hindi makakatawid. Ibig sabihin nun na yung decision mo ay hindi ka maniwala ngayon at ikaw ay mamamatay, ay wala ka ng tsansa na magbago ka pa, na maliligtas ka na. Kasi wala nang change, wala nang crossover, ang sabi niya. So, ibig sabihin, close na ang probation noon. Kaya dapat na ngayon na ang pagbabago. So, ang gustong idiin dito ni Jesus Christ na huwag nilang hintayin na sila pa'y mamamatay. Habang sila'y buhay ngayon, ito na ang tama na time na sila ay makapagbago. Christ was actually appealing to the Jews na gano'n, na huminto na kayo sa inyong pagiging mapagpaimbabaw, yung kanyang yung pagpapanggap na kayo'y matuwid. Hindi tama yun Kaya nga sa isa doon, kung babasahin yun sa Matthew 23, sabi niya, uunahin nyo munang lilinis yung nasa ilalim, linisin nyo yung nasa ilalim bago yung sa labas. Hindi yung doon sa labas lininisan nyo, tapos yung sa loob naman ay madumi. Hindi tama yon. By doing that, hindi kayo katanggap-tanggap sa Panginoon. Wala kayong lugar doon sa kung saan yung ama niyo si Abraham, hindi kayo makakapunta doon. Kaya dapat magbago kayo. Yun yung mensahe ni Jesus Christ dito. Pero ito ang masaklap kasi hindi nila napakinggan. So yun po mga kapatid, ang magandang aral na dapat natin makunan dito sa talinghaga ng Luke chapter 16, mga minamahal na kapatid. Kaya sa lahat po ng mga nakikinig na may mga relihiyon, alam ko po kahit anong relihiyon yung pinasukan, kung tayo po ay umaasa, nakagaya ng mga parisyo na gusto po natin na maglingkod sa Panginoon, kung makikita natin ang sarili natin na medyo nagpapaimbabaw tayo, tapos yung masasalamin natin ang ating sarili dito sa kalagayan ng mayaman, na tayo nagpapanggap na nagmamalinis tayo sa harapan ng mga tao, pero sa kabila nun, ang puso natin ay masama. Ay nako, huwag na tayong magpatuloy mga kapatid sa ganito na kalagayan. Yung sisimba-simba na para bang walang nangyayari, pagkatapos ay may tinatago yan na mga kasalanan. Pero pag umasta talaga nung parang banal na banal. Pag magsalita ay parang banal, pero ang laman ng puso pala at sa sekreto ay gumagawa ng mga kasamaan. Nako mga kapatid, walang patutunguhang mabuti. Kahit asahan ng mga tao na tumitingala sa atin na tayo malalangit, sa bandang huli hindi po tayo malalangit yan. Kawawa lamang tayo, kaya magsisi na po tayo mga minamahal na kapatid. At doon naman sa mga sabihin natin na katulad ni Lazarus, nahihirapan, pero may pananampalataya, huwag din kayong magyabang. Binasa natin kanina na hindi dapat magyabang. Kasi kung magyayabang ka, ay kung papaano daw na kung yung original branches ay pinutol ng Panginoon dahil sa kanilang unbelief at hindi pagsunod sa kalooban niya. Ikaw na isang hentil na dahil sa pananampalataya ay tinanggap ka sa harapan ng Panginoon na bilang anak, kung magyayabang ka rin at tutularan mo rin yung ginawa ng mga Hudyo, puputulin ka rin. Yun din ang lesson. Kaya walang yabangan dito. Lahat po tayo matuto na magpakumbaba. Yan po ang mensahe mga kapatid, na
gusto ni Kristo na ipaunawa sa atin sa pamamagitan ng ano na ito, ng talinghaga. So nawa po mga kapatid ay naging malinaw ito sa atin at pakinggan sana natin. Huwag tayong magiging mapagpaimbabaw, magpakumbaba pa tayo, huwag tayong magtatago ng kasalanan, huwag po tayong magiging kasakim sa salapi. Ha? At huwag tayong magiging maging mayabang. Okay, o mapagmataas, kundi magpakumbaba tayo, sumampalataya lamang, tiisin natin anong paghihirap na ating dadanasin sa lupa, at asahan natin na pagdating ng araw ay tayo po ay hindi pababayaan ng Panginoon. Tayo po ay tatanggapin sa kaharian ng langit. So halina po mga kapatid, at tayo po ay sumampalataya at magiging tapat. Dito po natin tatapusin ang ating araw ngayon sa pamagitan po ng maikling panalangin. Dakilang Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyong pag-ibig sa amin. Maraming salamat sa paglilinaw ninyo sa issue dito, tungkol po dito sa parable na ito. At napakaganda naman pala ang mensahe na gusto nyong iparating sa amin. So tulungan nyo po kami na hindi namin tularan po ang halimbawa ng mga parisyo. Huwag po kami magiging sakim. At kami po sana ay magiging mapagpakumbaba at iasa ang aming kaligtasan doon kay Kristo na aming tagapagligtas. Ito ang aking dalangin para sa lahat po ng mga nakikinig at para sa aking sarili at sa aking mga pamilya at mga anak at mga kamag-anak. Ito ang aking dalangin po sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.